Bago ako matulog, gagawa muna ako ng macaroni salad for tomorrow. It is now 1 o'clock. Pero sabi ko kay babe, pwede na siya maunang matulog. Mayroon ako ditong mayonnaise, condensed, all-purpose cream, at itong mga kaong. Pinagsama ko na lang sa isang mangkok. Siyempre, ang cheese, raisins, fruit cocktail, and macaroni. Yung macaroni, niluto ko talaga siya kasi ayaw ni babe yung medyo matigas. So, kailangan siya lutong-luto. And, ayan, super tender niya na. Ang lambot. Excuse me, Bella. At dahil kami lang naman apat, ang gagawin ko ay yung sakto lang sa amin. Unlike last year dito kasi si mama, papa, kapatid ko, kaya nag-prepare ako ng marami. Pero ngayon, apat lang naman kami, kaya konti lang yung gagawin ko para hindi mapanis. Dito ko siya hahaluin para malaki-laki. Oh, nakita naman ang akong spatula nga may aguting. Kadlaw mo na. Mahambal naman ang mga bishi ko. Apakadugyot. Paano masabi? Yes, dugyot talaga po. Ay, ako lang ang dugyot nga gwapa. So, ang macaroni na to ay 400 grams lang siya. Tcharan. Hindi mo kita lokad ba si mobil na oh. Mukhang kailangan ko ng malaki-laking lagayan. Kasi hindi ko siya mamimix. Kailangan ko na gamitin ang aking mahiwagang malinis na kaldero. Yaya, hurry up. Madam, here's your request. So, here is my magic caldero or rice cooker, sabi ng aking yaya. Ayan na, makinang ang puwet. Baka sabihin nyo naman, madumi to or dugyot. Makinang to, makinang. Gold ito, gold. Okay? Tama ba, yaya? Silver po, madam. Hinimo ko na gani, gold para social. Hinimo mo, gusto mo gidya sang Loki. Pakita po itong gulay. Ari na gani, gold na gani ako nahambal. Ay, hinambal naman Loki. Ay, naku talaga tong yaya ko. Okay, ililipat ko siya kasi hindi kakayanin. Ayan, so kasya siya. Muntik nang lumuwa. Okay, next, I am going to put the all-purpose cream. Chill. Ayan oh, thick. Next, the more the creamier. Condense. Yaya, can you pass me a spoon, please? Thank you, Yaya. You're welcome, madam. Next, ilagay ko na ang cheese, raisins, and our mayonnaise. Tapos, saka ko na ihalo sabay-sabay. Alay, ang sarap. Ayun, creamy na siya. Yaya, Yes. can you give me the wooden spatula, please? Yes, how many? 2? 2? Yes, please. Right then. Madam, ito nga po pala yung bago nating spatula. Slash wooden. Wooden spoon? Okay. Thank you, Yaya Inday. Dami naman itong exhibition ng yaya ko na to. Ipa-fard na kita bukas, Yaya Inday. Sakto bagong taon. Alay, ang sarap. Yaya Inday, pagkatapos mahiwain ng lahat ng cheese, ilagay mo lang dito ha. Okay po. May gagawin pa akong manok. Okay po. Oh,
Here is my macaroni salad. Ang ganda niya at ang sarap. Just like me. Guwapa at masarap. Here is my chicken. Pinahiwa-hiwa ko na to kanina sa mall. Kasi nung nagluto ako ng roast chicken, hindi ako marunong kung paano hiwain ang manok. So, sabi na lang ni babe, kapag bumili daw ako, ay ipahiwa ko na daw doon. Kaya, pinahiwa ko na. Tapos, ganitong slice. So, dahil 4 lang kami dito, ito ang kayaya inday. Yung may lieg. Yaya inday, ito sa'yo ha. Madam? Kita mo to oh. Mahaba ang lieg. Hindi pala ako kumakain ng lieg, madam. Ang sosyal nitong yaya ko, hindi kumakain ng lieg ng manok. Hindi pa talaga ako kumakain ng lieg, madam. Sige, you're fired. Madam? Kumakain na pala ako ng lieg, madam. I Oh. changed my mind. Kakain ka rin naman pala ng lieg eh. Kailangan mo pang i-fired. Kakain na daw siya ng lieg. Kasi Ay, madam, naku. magic word. Grabe itong yaya ko. Ayaw mo kumain ng lieg. Sige, ipa-fire kita bukas. So, ang gagawin ko dito ay i-roast ko ulit siya pero ganito na siya. Pero kailangan ko ito munang i-marinate para masarap to bukas. Masarap yung laman. So, ito ang mga gagamitin ko pang marinate sa aking chickens. So, ito na ang aking mga manok. Ganitong itsura. Pagkatapos ay lagyan ko siya ng olive oil para mas masarap. Tapos, ihalo ko na lang din. Ayan. Masarap kasi ito kapag na-marinate. Kasi may lasa pati ang laman. Ayan, nilipat ko na siya sa Tupperware. Tapos, takpan. At ilagay sa ref. Ang ibang salad, nilagay ko dito. Kasi marami. At i-ref ko rin. Ayan. Tapos, maghihilamos na ako dahil matutulog na kami. Dahil it's 2 o'clock. Good night. Dahil late na ako natulog kagabi, nahirapan nga ako magising ng umaga. At late na nga pala ako dito nagising, 11:00 na ng umaga. Pero syempre, dahil kakagising ko lang, still morning pa rin para sa akin. Good morning and Happy New Year everyone! Pagkabangon ko nga sa umaga ay agad ko na ginawa itong aking pastillas. May ginawa nga pala akong iba-ibang klase ng kulay. Mayroon akong green, purple, at saka yung puti. Pero pinaghalo-halo ko na lang din. Anyway, malinis naman ang kamay ko kaya safe itong ginagawa kong pastillas. Paborito nga pala kainin ni Babe ang pastillas na ginagawa ko. Sakto lang kasi ang lasa niya, hindi siya ganun katamis, basta sakto lang talaga sa panlasa ni Babe. At nilagay ko na sa ref. Pagkasunod naman, ginawa ko ay itong maliliit na hotdog, binalot ko nga ito sa bacon. Talagang sinakto ko lang sa amin ang mga lulutuin ko dahil kami nga lang 4 dito sa bahay. Ayaw ko kasi gumawa ng maraming pagkain kasi ang New Year's resolution ko nga ay magda-diet na ako. Pagkasunod nga ay ito na ang lumpia rin na ginawa ko at ito na nga itong aking hotdog with bacon. And then, nagpakulo na rin ako ng patatas at carrots para sa aking manok mamaya. Ilang oras na nga lang ay bagong taon na, kaya naman gumawa na ako ng aking last minute prosperity balls. Para sa akin, matutupad lang naman ang mga pangarap natin kung talagang sabayan natin ng dasal. Siyempre, mas makapangyarihan pa rin ang taas. At ito na nga, nagluto na ako ng aming lumpia at luto na rin itong hotdog with bacon ko. Nilagyan ko pala ng mga toothpick para kapag pinirito ay hindi maghiwalay ang bacon sa hotdog. Kaya ito nilagyan ko ng toothpick. Pero ay ngayon, tinatanggal ko na nga ang toothpick para kapag kainin namin mamaya ay okay na. Alam nyo, mas gusto ko talaga na solo akong gumagawa ng mga gawain dito sa bahay. Like pagluluto kasi hindi ako napipressure. Ayaw na ayaw ko kasi na kapag nagluluto ako, minamadali ako sa oras, minamadali ako kung anong oras maluto, yung mga ganon. Kaya mas gusto ko talaga na nag-iisa ako sa kusina kapag gumagawa ako.
At syempre ito na nga, ni-roast ko na nga itong manok na minarinig ko kagabi at excited na talaga ako malasahan ito dahil nakamarinate siya ng buong gabi. At habang naka-bake ang aking manok, nagumpisa na nga ako mag-ayos dito kasi nga kailangan namin umalis para manood ng fireworks. Kaya nag-aayos na rin ako para syempre maganda tayo sa buong taon. Gutom na nga itong mag-ama ko, kaya naman pinauna ko na sila kumain muna habang hindi pa 12 o'clock. Ito na nga pala ang mga pagkain na hinanda ko para sa aming bagong taon at syempre kumakain na nga rin sila. At para na rin na makainom na ng gamot si Babe bago mag alas 12. Okay. See you in a while. Should I close the door? Just leave it open? Okay. Happy New Year! Manonood kami ng fireworks tonight. So, we are walking now, going down to the beach para manood ng fireworks. Nag-i-start ng 12 ang fireworks. Dito kami naglalakad ngayon sa beach, high tide. May dala kaming flashlight kasi may area kasi na madilim. So, kailangan namin ng flashlight. Oh. Yan na. Grabe na fireworks to, boys, buhay. High tide. Ang taas ng tubig. Here, alay, ang saya. Kahit ayaw man namin iwan si Babe para magkasama kami sa buong taon, pero pinipilit nga talaga niya na ilabas ko ang bata para makakita ng fireworks dahil sa buong buhay niya daw ay nakakita na naman siya ng fireworks. So kahit talagang ayaw namin siya iiwan, siya talaga ang nag-i-insist na palabasin ng bata para naman makakita ng fireworks at para din daw ala-ala ito sa kanyang pagkabata. Which is, agree naman ako kasi alam nyo, nung maliliit pa ako, kami, si Papa, gumagawa siya ng napakalaking star, tapos pinapalibutan niya ito ng napakaraming colorful na Christmas lights. Kaya tama naman si Babe na talagang makakapagbibigay ng memory ito sa anak namin kasi nung sa amin, nung gumawa si Papa ng malaking star doon sa bahay namin noon ay hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan kahit ganito na ang edad ko. At nandito na rin kami sa area kung saan kami manonood. At dahil high tide nga, tingnan nyo kung gaano kataas ang tubig, abot hanggang sa paa namin at abot kung saan kami nakaupo. Tsaka tingnan nyo ang linaw-linaw ng tubig. Naku, kung hindi lang mabato, parang masarap maligo. Happy New Year everyone! And thank you 2024. Ang 2024 na ito talaga ang nagbigay sa akin ng lesson kung paano maging matatag, maging malakas sa anumang pagsubok na darating sa ating buhay. Dito ko napatunayan na ang pagsubok talaga ay ang magpapatunay sa atin kung gaano natin kamahal or gaano natin pinapahalagahan ang isang tao, lalo na kapag may dumating na isang matinding pagsubok sa inyong relasyon at sa inyong pagsasamahan. At dito nga napatunayan ko na kahit na anumang pagsubok ang dumating sa amin, ay sabay namin itong haharapin. Kaya naman, salamat 2024 and welcome 2025. Tara, let's enjoy watching fireworks for 30 minutes dito sa Boracay Island. Ang fireworks na pala ito ay every year na itong ginagawa. Ito ang tradisyon na kaugalian dito sa Boracay na taon-taon ay mayroong fireworks display.
na kami sa bahay. 30 minutes. Hi, babe! We're back. Hi, Bella. Oh my God, girl. You're so excited to run. Wait! Come here. It's 30 minutes fireworks display. It was good. Pagdating namin sa bahay ay sabay na rin kami kumain ng aming handa ngayong bagong taon. Once again, Happy New Year everyone! And syempre hindi na rin ako makapaghintay na tikman itong manok na ginawa ko o niluto ko. Ay ay ay! The chicken is good, babe. Bella, sit down.